Mayong buntag mga kaigsunan sa New Heights. Last Friday, nagsugod na ta sa ato ang worship service dito sa ato ang sanctuary sa New Heights. And yesterday, so ato ang schedule is Friday, 5 to 7, and Saturday, 4 to 6. So ato ang gitestingan, last Friday si Job ang nag-preach, yesterday ako ang nag-preach. And na-discover na dili maayo iyang audio online during sa live. So ang mga recording ang ato ang positioning sa ato ang camera dili kayo ma-pick up ang tawag aning audio. So next time, pangitaan na itong mayong pamaagi para mas klaro. And about sa mask, sa preacher, so naga-mask dito gihapon sa ibabaw kay stick to kayo atong nurse. Naantay gihimo na in charge dito sa New Heights na mupulis sa hygiene o health protocols. So dili niya ipatanggal ang mask bisan sa preacher kay pwede mag-transmit during magpilit sa microphone niya, balhin-balhin. So, mao yang ginatanaw. So, pangitaan ang yan natog pamaagi na maging klaro ang audio next time. So, anyway, salamat sa inyong prayers. Salamat sa inyong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And I hope na padayon ta na magtuon. Dili makapugong ang anything na naa sa palibot des kalibutan para himayaon, higugmaon, tun-an ug mag-worship together sa atong buhi na Ginoong Hesukristo. So anyway, gusto na ko usbon og record katong ako ang gi-preach yesterday for our devotional this day. So ang ato ang text gahapon is gikan sa Luke chapter 20 verses 19 to 26. So before tayo mag-start, let us pray. Lord Jesus, we thank you for this opportunity, for this another day to worship you, to learn from your word, and I pray, O God, na nothing in this world will hinder us from coming to you. Thank you, Father. Thank you for this day. In Jesus' name, Amen. Amen. So, Luke 20, 19 to 26. Ato ang title is, Whose Image is in You? So, basahon na to ang Luke chapter 20 verses 19 to 26. Basahon ako sa kuan sa Pinoy version. Sinubukan ng mga teachers ng law at mga chief priests na aristuhin si Jesus doon mismo. Kasi nahalata nilang sila ang tinutukoy niya sa parable, pero natakot sila sa mga tao. So binantayan nilang mabuti si Jesus. Sinuhulan nila ang ilang tao para magkunwaring sincere at hanapan ng mali si Jesus para i-under siya sa kapangyarihan at authority ng Roman governor. Sinabi ng mga spy kay Jesus, "Teacher, alam po naming tama ang mga sinasabi at tinuturo ninyo. Hindi kayo namimili ng tao at patas ang tingin niyo sa lahat. Tinuturo mo ng buong katotohanan kung ano ang kalooban ng Diyos. Sabihin niyo po, dapat po bang magbayad tayo ng tax sa emperor o hindi?" Alam ni Jesus ang masamang balak nila kaya sinabi niya, "Ipakita niyo sa akin ang isang silver coin. Kaninong mukha at pangalan ang nandito?" "Sa emperor po," sagot nila. Sabi ni Jesus, "Kung ganon, ibigay niyo sa kanya ang para sa kanya at ibigay niyo sa Diyos ang para sa Diyos." Hindi umubra ang paghanap nila ng mali kay Jesus sa harap ng mga tao at dahil bumilib sila sa sagot niya, tumahimik na sila. So, sumpay lang ni dito sa gi-share ni John yesterday sa tuang devotional katuganing parable of katong night tenants na ay master. Tapos ginait tenant ihang yuta. Tapos habang ginattend nila ang yuta na fruit, nagpadala ang master ang tagiya sa yuta og mga servants para mangayo og fruit sa iyahang yuta.
ang ginabuhat sa mga tenants, ginakulata nila tong mga messenger, mga servant sa master. Hantod gipadala niya ihang anak. And then ang response sa tenant is mao ni ang tagapagmana aning yuta na atong ginatend. So atuan siyang patyon and then gipatay nila ang anak. And mao ni siya ang parable and kaibalo sila na katong mga servants na gipadala sa Ginoo is ang mga prophets tapos katong mga tenant ang mga Pharisee. And ang Son of God, si Jesus na ilahang patayon. So, tungod ana, offended kayo sila. Naglagot sila kay ang karakter nila sa parable ni Jesus is sila tong kontrabida. So, suko kayo sila. Gusto nila ipa-aresto si Jesus right there and then. Pero dili nila mabuhat kay nahadlok sila sa opinion sa mga tao. Hadlok sila kay ganahan mo ng mga tao kay Jesus. So, ilang ginabuhat, mo ning ang story na to karon. Mo na ning nagsunod. So nangapangita sila og ways unsaon nila pa get rid kay Jesus. So, threaten kaayo sila, offended kay sila, ilahang traditions, ilahang mga man-made laws na oppressive. Ginatira ni Jesus, ginalimpyuhan niya ang temple. So, offended kay sila. Gusto nila mawala si Jesus sa ilahang landas. So, but they were afraid to do it right there and then kay hadlok sila sa istorya sa mga tao. Verse 19, siya dire. Sinubukan ng mga teachers ng law at mga chief priests na arestuhin si Jesus doon mismo kasi nahalata nilang sila ang tinutukoy niya sa parable pero natakot sila sa mga tao. So, nahadlok ang mga Pharisees sa popular opinion. Public opinion prevented them from stopping Jesus. So, kinahadlok man sila sa popular opinion, sa public sa tuwa karon sa social media, nahadlok sila, dili nila stop si Jesus. So, nangita sila laing pamagi, mao ni lang nahunaan, magpadala sila og spies. So they sent spies. They pretended to be sincere and honest. And so they will set a trap to persecute Jesus legally. So by either inciting people to hate Jesus or by tawag aning iplantahan nila si Jesus og istorya para ma-charge siya treason or rebellion against the Romans. So verse 21 ana siya. Sabi ng mga spy kay Jesus, "Teacher, alam po naming tama ang mga sinasabi at tinuturo niyo. Hindi kayo namimili ng tao at patas ang tingin niyo sa lahat. Tinuturo mo ng buong katotohanan kung ano ang kalooban ng Diyos." So, before they set the trap, they flatter Jesus. First with praise and admiration. Kuyawa gining Lord. Tama na imong ginabuhat. So, but Jesus won't fall in this kind of flattery or any other flattery na himuon sa mga tao because He's not insecure. You know, our God is not an insecure God. Jesus is not insecure. So, dili siya madala aning mga palami na storya. So, kabalo siya sa heart sa mga tao. Kabalo siya sa tuwa. So, dili nato pwede mailad ang Ginoo nato, si Jesus. So it seems sa tuwa, okay ang pangharap, pero kabalo siya sa kalooban ng isa ka tao. So they pretended to be honest and sincere. The trap question, unsa ang trap is, mao ni siya ang trap question. Is it right for us to pay taxes to Caesar or not? This is cleverly crafted na question. Because nagunahuna lang pud sila og two answer gikan kay Jesus. Yes or no. Yes ang answer ni Jesus Christ. Mahulog siya sa trap dito sa isa ka ilahang desire na maglagot ang mga tao kay Jesus. Kay kari ng panahon, ang mga tao convinced na kaayo na si Jesus ilahang salvation. Si Jesus ilahang Messiah. Pero salvation sa Roman Empire, dili salvation sa gina-offer ni Jesus na salvation. So dili ang spiritual na salvation ang ilahang ginatan-aw diri, kundi
liberation from the Roman oppression. So, kung mayon si Jesus na mobayad ta og tax kay Caesar, it means na musubmit gihapon siya sa Roman Empire. So, musuko ang mga tao. So, kung mo-answer po siya og no, nana sila ground para isumbong si Jesus sa Roman Empire para madakpan siya. And both ways, both answer, no and yes, advantage sa mga Pariseo. So, mapadakop o malagot ang mga tao kay Jesus. But Jesus can see their duplicity, ilang hidden motives, ilang hidden agenda. So, kita sa Ginoo ang ilang mga hidden agenda. So, mga kapatid, mga kaigsuonan, kita pud sa Ginoo ang ato ang unsang naa sa tong mind. So, dili lang ang ginabuhat nato ang ginatanaw sa Ginoo, kundi unsa ang naa sa tong kasing-kasing ug unsa atong hunahuna. Kani sila mga tawhana at first hatag po sila og kaning praise ug admiration kay Jesus Christ. Pero dili man madala ang atong Ginoo ana. So kita pod mga kaigsuonan, dili madala ang Ginoo sa tuang mga maayong binuhatan lang. Tanawon gid niya ato ang heart, tanawon niya ang atong motive sama ning iyang gibuhat diri. So iyang answer wala dito sa yes or no. Ang iyang answer is kay na-discern man niya, nakita niya ang duplicity, ang pag-atik-atik sa mga spies. So ana siya naay kinsay naay coin diha, patanawa daw ta. So kinsang naang naong naa diha o kinsang pirma og naong ang naa diha sa coin ana mga tao kay Caesar. So kung ingana man ihatag kang Caesar ang iyaha o ihatag sa Ginoo ang sa Ginoo. So, wala sila nag-expect ani na answer. Ang ilahang gina-expect na answer, yes or no lang. But Jesus answered kanihang answer. Ibig sabihin, wala ni obra ang ilahang trap. Wala ni gana ang ilahang trap. So, in turn, they were amazed and became silent after that. So, in turn, na gusto nila bitikon si Jesus sa iyang mga istorya, na-amaze na noon sila kay Jesus. And because of that, they kept quiet for a moment. For a moment. Kaya kung basahon nato sa sunod pa na mga, sunod pa na mga chapters, nangita ang gihapon sila og paraan unsaon pag wala si hantod na lansang sa cross ang ato ang Ginoo. And nabanhaw pod gihapon siya sa isa ka tulo ka adlaw. Mao na ang ilang wala nakitaan sa future. So what can we learn from this story? Unsa tong matun-an ani, na ba tay matun-an ani or applicable pa ba ni sa to ang time karon? Or para lang to ato na time ni Jesus Christ? The Pharisees become hostile to Jesus. Nagsugod sila og kalagot kay Jesus katong nagsugod na si Jesus og preach, teach, and cleanse sa temple. So, habang nag-preach siya, nag-teach siya, ginatira niya ang mga injustice brought about by the law na gi-impose sa mga Pharisees, and because of that, nasuko sila. Labi na katong gilimpyuhan na niya ang temple, i-drive out niya dito ang mga robbers, katong mga money changer, mga businessman na grabe kaayo mutubo na naa dito sa temple. So, because gibuhat na ni Jesus Christ, diha nagsugod ang kasuko sa mga Pharisees. Daghan angle ni siya na story. Daghan kayo ni siya o gusto itudlo sa tuwa sa Ginoo. But gusto ta mo dalon dito sa perspective ng atuang body, temple sa Ginoo. So, every one of us who believes in the Lord and Jesus Christ, nagatuo na our body, atuang pagkatao, temple sa Ginoo, temple sa Holy Spirit. So, dalon ta mo dito. Unsa man ang body? Ang temple ni Jesus. Apil diha atong habits. Habits is what we do knowingly or unknowingly kay ginabuhat nimo permanente. Habits. And
It could be bad, it could be sinful, or it could be clean. So apil diha ang habit sa ato ang body. Apil pud ang pattern sa ato ang hunahuna. Unsa nagadagan atong hunahuna, kumutan-aw tag money, unsay nagadagan sa atong hunahuna, kumutan-aw tag relationships, unsay mutan-aw mudagan sa atong hunahuna. So mutan-aw tag mga laing tao, unsay mudagan sa atong apil na sa pattern of thoughts sa tuang body. Apil pod ang desire sa tong heart. Unsa tong mga longings and ambitions sa tuang kasing-kasing, apil na sa tuang body. So when our body is the temple of the Holy Spirit, the temple of God, and si Jesus is cleansing it every day, teaching and preaching and cleansing sa tuang body every day. And sometimes ganahan ta siyang ginabuhat, and sometimes ma-offend po ta. It's because naay mga habits or mga patterns of thoughts or mga desires sa atong heart na offensive sa Ginoo, and get rid niya na, limpyuhan niya na, i-drive out na niya sa tuwa. But during that process, sometimes dili ta ganahan. Kaya sometimes katong mga gina-drive out ni Jesus sa atong kinabuhi, ganahan ta ato. And diha magsugod ang ato ang attitude like sa Pharisees. Kabalo man ta na si Jesus ang Ginoo. Si Pharisees wala pa sila kabalo, so ningkamot gid sila na mapatay nila si Jesus. Kita kay kabalo naman ta na Ginoo si Jesus. Unsa atong ginabuhat? Gina-ignore nato siya. Padayon lang gyapon ta sa to ang mga sinful habits or pattern of thoughts, or continue pursuing the desires of our heart na gusto sa Ginoo na i-get rid. So, mga kaigsuunan, I would like to appeal to you kung naay ingana sa itong mga kinabuhi karon, atuan ng pangayo ag pasaylo sa Ginoo. Lisod kayo na siya buhaton, struggle na siya, but by the grace of God, iyahan nang itudlo sa tuwa unsaon pag get rid. Anyway, ang Holy Spirit everyday naga-teach, naga-preach sa tuwa unsaon paging good vessel, temple na deserving sa Ginoo. Why? Because we are the image of God, created sa image sa Ginoo. So habang ginabuhat na sa Ginoo, duha to ang reaction. Una is against God, like sa Pharisees, naningkamot yun sila, or kita unsa to ang reaction sa discipline sa Ginoo everyday, resentment, kahadlok, or submission. So ang duha ka na respond na makita nato is we will go against sa Ginoo, or we will submit to Him in reverence sa iyang pagtudlo sa tuwa. So we are created in God's image, pero gina-assume nato ang image sa lain, ato ang desire sa atong heart. Unsa tong desire sa atong heart, mao to na image ato ang ginabutang sa ato ang kaugalingon. Kung unsa tong mga habits nato, mao tong image nato ang ginabutang sa atong kaugalingon. Kung unsa tong mga pattern of thoughts nato, mao tong ginabutang nato sa na image sa atong kaugalingon. So when people mutan-aw sa tuwa, kinsang image ayang makitaan? Ang Ginoo ba na nag-create sa ato sa iyang image? So ako ang question this morning, pareha sa question sa mga katong spy. Ni Jesus, ang tubag ni Jesus sa mga spy. Kinsang image ang naa sa silver coin? Kang Caesar. Ihatag kang Caesar ang para sa iyaha, ihatag sa Ginoo ang para sa Ginoo. Whose image is in you? I hope, brothers and sisters, it's the image of God. And if it is the image of God, give to God what belongs to God. Good morning, everyone. Happy Sunday. Let us pray. Father God, we thank you for creating us in your image. I pray, Lord, we pray, O God, na we'll continue to strive with the help of the Holy Spirit, with the guidance of the Holy Spirit, to strive to be people who are walking image of you in this world, O God.
not the image of everything, not the image of this world, but your image, O God, nakita sa mua. And thank you, Lord, for cleansing us. Thank you for preaching and teaching to us every day, Lord, sa among kinabuhi. And forgive us, Lord Jesus, when there are times na we resist your discipline. We resent, Lord, because the habits that we love, the pattern, the desires of our heart, na gusto niyo i-get rid, Lord God. And sometimes we reacted na against sa imo, Lord. Forgive us, Father God. Pasaylo kami, Lord. We pray that we continue to submit to you, Lord God, even sa mga painful times na imuhang ginadisiplina mi, Lord. Thank you, Father. Thank you for these days and for our brothers, for my brothers and sister na nagatanaw ni karon na video. Blessing be upon them, Lord God. Your Holy Spirit continue to speak to their mind and to their heart. Thank you, Father, for blessing all of us. Thank you for this day. In Jesus' name, Amen. Mga kaigsunan, good morning. Friday, Saturday, Sunday, online. Thank you. Good morning.